Hello po sa inyo dyan mga kababayan, magandang araw po sa inyo. I-share ko lang po ang video na ito sa inyo. Nagpapalit ako ng ilaw dito sa ngayon kasi halos 2 araw na ito hindi maasikaso dahil sa busy. Busy ako sa time sa kahapon busy ako. So ang motorman kasi nagsabi na may ilaw daw dito na mahina na. Ngayon nung tiningnan ko ay wala na talaga, tapos basag na rin ang diffuser. Ang problema sa lumang ilaw dito kasi nga wala na kaming diffuser, hindi na makapag-order, kaya nag-decide ako na palitan lang ng bago. Itong hinihigpitan ko sa ngayon, ito yung bolt dito, tapos yung nakikita nyo sa ibabaw nito yung black, yung vibration absorber yan. Hindi ko masintro. Pero sakto naman ang binutas ko dito. Kasi yung existing na ilaw dito, yung dati na ilaw, na tinanggal ko, sinukat ko naman. Kaya mabilis lang, madali lang maano. Itong ilaw na ito, pang outdoor ito. Kaya lang, ito na ang pamalit namin. Kahit sa indoor, pwede naman ito. Ayun. Pagka ganito video na i-share ko sa inyo, ito kasi simple lang. Pero pag troubleshooting na mahirap, nakakahiya naman mag video. Ito ay ilapag ko lang camera, ayos na eh. Pero pag major problem, mahirap po mag video kasi nakakahiya, baka masita. Yan, ito ilaw lang naman. Saka ito kasi pag pinatagal ito, yung sabi ko sa title, maisusulat ito, mailalagay ito sa safety observation card. Kaya kailangan pag may nag-report, hanggat maaga o basta may time, kailangan gawin. Itong hinihigpitan ko kasi mga kababayan, maliban sa rubber na yung nakikita nyo sa taas, mayroon pa itong may washer pa sa ibabaw na may thread, maliban dun sa nakabit sa bracket nya. Tapos ang wire dito na papasok naman, 2, kasi may nakaparallel. Ayan. Ang supply nito normal supply lang, hindi emergency. Ang breaker nito naka-off na sa LP5 fuse 4. Hindi ko nga nadala yung pang-testing ko pang-testing ko kung live o hindi, pero gagamitan ko lang ng tester. Kalimutan ko sa cabin. Ayun. Tanggalin muna natin ang tape para matesting natin. Pagka ganito po gagawa tayo na hindi naman kailangang gawing live, lagi nating papatay ng breaker, tapos siyempre tetestir natin, panigurado tayo lagi. Hindi lang line to line kailangan sigurado tayo na kahit line to ground wala siya. Yan. Ang ating multimeter nakaselect na siya sa AC, alternating current. Tapos yun ang power natin dito, tapos 230 volts, 220. Yan ang pwede natin makita. Ayan, tingnan nyo. Tingnan natin. Wala na pong power, naka-off na siya. Yan. Dapat laging tinitesting para safe tayo. Ayun, okay. Ayun. Ang ganitong casing fitting, kapag sa labas, madali rin to kalawangin. Yung mga kalumaang design, ito kasi hindi ito stainless steel Ang iba stainless. Ito katitipid yun ang problema pintura lang. Ayan.
tanggalin na po natin para ay lipat na. Basta pagka ganito po, sisiguraduhin natin na nakapatay ang supply. Kasi mag-i-install lang naman tayo. May time po kasi ng pagdating ng troubleshooting sa ibang part, kailangan ng live. Hindi lahat ng pagkakataon ay pag gumagawa tayo sa electrical ay laging patay. Sa mga electrician dyan na talaga naka-experience na, alam nila yan. Hindi lahat ng pagkakataon ng pagtatrabaho ay nakapatay yung supply. Depende po sa gagawin. Ayun. So siyempre, hindi naman maiwas yung tinatawag na basher. Sabi nga nila, may basher. Safe naman ako dito kasi naman, may protection tayo sa mata. Tapos, sadya kung hindi mag-gloves, pwede naman yan. Hindi naman masyado sensitibo ito, kaya hindi na ako nag-gloves. Ayan. So, dyan, natin, yung linya, line to line natin, yung kulay black saka kulay blue. Ang kulay brown yun yung ground, tapos binalutan ng stripe yellow green. Yun. Ito naman na tinatanggal ko dito, ang tawag dito ay cable gland. Dalawang nilagay ko dahil dalawang papasok. Originally isa lang ito, tapos may takip yung isa. Buti nga dalawang butas nito. Ang iba kasing fixture, ang ibang light fitting na ganito, single lang. Maganda ito at nakaano na, may ferrule na siya nakalagay. Ayun, hihigpitan natin para sigurado tayo, para maayos ang gawa, hindi masita ng iba. Iba na yung pulidong gawa, hindi man 100% pero safe na rin. Ayun, mahirap bagong gland to kasi, kaya talaga to, safe ito. Ayan, madalas ilaw ang mai-share ko pagka ganito kasi madali lang videohan. Itapat lang yung camera, yung cellphone, kasi cellphone lang gamit ko, ayos na. Tapos ang ikakabit ko dito, ang dating nakabit, nakasit up sa fluorescent tube, ngayon LED na, sinit up ko na siya. Tapos ang naman dito, ang LED namin, ang dumating, ang supply niya, hindi baliktaran, yung one end lang, one end lang ang niya, yung supply. Hindi ko sure kung pwedeng baliktarin yon, ang nakalagay kasi sa diagram ng LED tube, sa one end lang ang supply niya. Kaya ito kinonvert ko na ito sa one end supply. Ilalagay na natin nakaparallel, tapos ang blue to blue, black to black. Wala namang problema kung blue to black kasi lang naman yan, AC naman yan, saka nakaparallel naman yan. Pero mas mainam na yung pumasok sa lumabas kung kasing kulay. Total may kulay naman. Ang gagawin ko sa terminal block, yan, alam ko malambot ang laman to. Huwag ko nang lagyan ng puluhan itong hawakan ng screwdriver ko. Ayan. Kaya po mga kabayan, tanggalin ko muna kasi mahirap ito ipasok kasi anong tawag nito, hindi masyado makita yung butas, ang butas kasi nakasiksik. Ayun, dinadahan ko kasi baka mahulog, problema pa.
Yung motor man na ano sa akin, anong tawag nito? Nag-report nito. May ni-report sa akin na sa isang area wala na daw ilaw. Panayang hanap po, yung pala ano lang, makulimlim lang naman pala. Panayang hanap ko, akala ko busted. Tapos ito ngayon, nung chinik ko din ito, talagang wala na, pero sabi niya may ilaw pa daw. Baliktad natsimpo lang siguro. Pagpunta ko rito, malalaglag na yung diffuser kasi basag na. Pero ang niya, yung base niya, maganda pa yon. Wala lang talaga ma-order sa online. Talagang peace out na kumbaga. Siyempre negosyante, mga negosyo nila kung sobrang tibay, hindi agad mapapalitan yung nila. Sige, ayun. Pinanong ko na para nakita nyo po, kinat ko lang video para makabawas tayo ng konti. Ganda ang fittings na to, tingnan nyo hanggang dulo. Kung magkabilaan to, kung magparallel sa kabila, pwede pa. Kung mabaliktad mo man ang fitting na ito, pwede mo rin ikabit yung wire kasi magkabilaan, hindi lang isa. Itong naman, ang natin dito yung ayun, balik muna natin itong yung pang secure na screw or bolt. Yan, para ma-secure ang ating terminal block. Tapos madi-disconnect natin ang sa holder ng ating LED choke kasi plug lang siya. Ang kagandahan pagka ganito, kasi pag magtatanggal tayo, may gagawin, i-unplug mo lang yan, i-unplug mo lang siya, okay na yan. Pag magbabalik ka, plug in mo, pwede na. Tingnan nyo po ito. Yan, ipa-plug natin. Ipa-plug natin yan para matesting. Pag na-plug natin, ikakabit na, ikabit ko na to lahat para mamaya pag naikabit na, puntahan ko lang sa breaker at i-on. Mga kababayan, marami na pala akong video dito na na-share sa channel na ito. Pwede nyo pong tingnan, lalo na yung mga mga kailik natin dyan. Basta mag-ingat po tayo lagi na para makaiwas tayo sa electric shock. Yun. Medyo matigas-tigas pa kasi bago. Sinturuhin talaga ng maayos. Hindi pa nga ako dito nag-share sa aking channel ng basic wiring. Siguro pag uwi ko, magagawa ko yun pag sa bahay na. Kasi dito puro lang talaga trabaho. Tapos pag may pagkakataon na safe para mag video, makakapag video. Marami sanang dito, may troubleshooting na major, kaya lang hindi ko makuha ng video. May mga video din ako, pero yung pagdudugtungin ko na lang, mai-share ko din sa inyo yon pag major problem ang pinag-usapan. Yan. Kasi siyempre hindi natin ma-videohan yung kasi magsisit up pa tayo ng mahirap yun uy, may isang kamay na. Yang tumutulong sa akin, nakita nyo yung isang kamay, yun, Indiano. Siya nga pala, nandito kami sa Indian ngayon, sa Indian territory. Territory. Tapos ito naman, lagyan natin ng cable tie para safe tayo. So dito, kapag dahil dito kami, ditong operation, may mga kasamang kaming dito, Indian. Kasi
required yun. Nire-require ng gobyerno nila na dapat may empleyado dito na India. Kung ilang percent yun. Cutting natin para tapos na. Tapos bantayin yung mga kababayan at pailawin natin. Ayun. Ayun po mga kababayan, umilaw na. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong panonood mga kababayan.